At maraming salamat sa araw na ito at sa pagkakataon na minsan pa ay makasama po namin kayong lahat at pagsama-sama tayo sa dakong ito. Amen? So, kumusta po ang lahat? Amen. Mabuti kaysa dati. Mabuti kaysa kahapon. Amen? Bagamat yung ating panahon ay medyo challenging, masarap pag-iiga, masarap magpaikot-ikot sa kama, di ba? Pero naroon yung ating kasiglaan pa rin na mas pinipili nating sumamba sa Panginoon kaysa umiga sa kama. Amen? Amen. So, dyan po nakikita ng Panginoon yung atin pong tunay na dedikasyon at katapatan sa Kanya. Amen? Minsan maraming pagkakataon, naghahanap tayo kung gaano katapat ang Diyos. Pero hindi natin tinitingnan nun how tayo ay kung gaano tayo nagiging tapat din naman sa Panginoon. Amen? So, it's a one-way, it is a two-way relationship po yan. Di ba? Sabi nga nila, hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal. Kailangan dalawa kayong parehas na nagmamahal sa isa't isa. So, ganun din po ang Panginoon. Hindi pwedeng si Lord lang palagi ang inaantay nating magbigay. Si Lord lang palagi ang naririyan na umaabot sa atin. Kailangan makita din ng Panginoon yung ating pag-abot sa Kanya. Amen? So, this August po ay napakabilis ng panahon. Isang kembot na lang ay Berber na naman, di ba? At abala na yung maraming mga tao para sa pag-aanda, para sa Christmas season na pinaka-the best season na meron tayo sa bansang ito. Amen? So, hindi lang tayo maiinip, maya't maya magdiriwang na naman tayo ng Christmas natin. Amen? So, this August po ay tinatalakay po natin yung title natin or yung team natin, ang sabi natin, The Road Out. Ibig sabihin, may mga pagkakataon o kasi na kung saan ay nasusukol. Tama ba yung Tagalog ko? Nasusukol tayo ng isang sitwasyon na hindi natin alam kung paano tayo makakalabas. Isang sitwasyon na kung saan sasabihin natin, bala na si Batman. Di ba? Kung baga, meron tayong kasabihang mga Pinoy yung kesera-sera, whatever will be, will be. Di ba? So, kung baga, bahala na kung ano yung mangyari. Kung hindi ako makalusot dito, okay lang. Kung makalusot ako, mas okay. Di ba? May mga sitwasyon po tayo sa buhay na ganon. Minsan hindi tayo makalabas-labas sa isang sitwasyon na kung saan ay sabi natin, bakit hindi ako makalaya-laya sa ganitong sitwasyon? Marami yung Pilipino dito kasi sa Pilipinas, so, ang payday natin is 2. Di ba? Sa ibang bansa kasi, sumasahod to yung mga manggagawa 1 beses lang. Di ba? Kung for example, kung katapusan lang yan. And then, iba-budget nila yan the whole month. Dito sa Pilipinas, at least 2. Either 15 ka o 30 or 10 or 25. Di po ba? Sino yung 10? Biglang tinanong no? Okay po. So, ganun. So, merong pagkakataon kapag dumarating ang ganitong sitwasyon, may kasunod yan. Naku, kung may payday, may due date. At sasabihin ng iba, instead na magpapasalamat sila sa Panginoon, uy, malapit na yung sahod day, di ba? Ang sasabihin nila, uy, malapit na rin yung due date ko. So, ibig sabihin, sometimes, sa halip na appreciate natin yung goodness ng Panginoon dahil may blessing na paparating, ang palaging iniisip natin yung due date, yung mga babayarin. Di ba? At minsan sinasabi natin, kailan ba ako makakalaya sa ganito? Kasi yung sasahurin ko parang pambayad din lang ng utang. Di ba? Ang may problema ko kasi yung pera natin dito Di ba? Nakalagay dun sa likod ng pera natin is, ang perang ito ay, ang salaping ito ay umiikot para pambayad ng utang. Di ba? So, yun po yun. Pero one thing is good, ganun man yung nangyayari, dapat very positive pa rin yung outlook natin.
Amen? Bilang mananampalataya, salamat sa Lord, may pambayad ka ng utang. Amen? Kesa sa wala kang pambayad ng utang, mas masakit sa ulo yun. Di ba? So, ibig sabihin, we should appreciate. And sometimes, sinasabi natin, kailan ba ako lalaya sa ganito? Na makalampas ako sa ganitong mga sitwasyon na may enjoy ko na lang yung sweldo ko, hindi ko na ibabayad kung ano-ano. Or ano mang klase ng sitwasyon, kahit hindi financial matters ito, na masasabi natin kailan ko may enjoy ang mga bagay na ito na hindi ako nakatali, na hindi ako nasusukol, kailan ako lalaya sa ganitong sitwasyon. This month, yan po yung ating pag-uusapan. The deliverance ng maraming bagay na umaadlang o nagiging wall sa ating paglaya sa maraming aspeto ng buhay natin. At kuminsan, iniisip na ho natin ay parang wala na tayong kalayaan or wala nang pag-asa na makaalis tayo sa anumang sitwasyon na ayaw talaga natin na meron tayo sa kasalukuyan. At this week ko, pag-uusapan natin yung the road out, God makes a way. God makes a way. Ito nga yung sinasabi natin this week, August 2, unang linggo ng buwan, ay titingnan natin kung paano gumagawa ang Diyos ng paraan or gumagawa ang Diyos ng daan kung saan sa mga pagkakataon sa buhay natin na sa tingin natin ay imposibleng makalabas tayo. Na imposibleng makawala tayo, na imposibleng makaligtas tayo. Amen? So sige po, samahan niyo po ako at tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang nasa Biblia in the book of Exodus chapter 12, verse 14, sabi niya, ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong saling lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan ninyo'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Mamaya ho, explain ko sa inyo bakit sinasabi ng talatang ito ang mga ganitong kataga. Ang sabi niya, sa pamamagitan ninyo'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Okay? Naalala niyo po ba bakit ang tawag sa mga sementeryo ay memorial? Paalala. Di po ba? Oo, mga memories. Di po ba? Kaya ang tawag dyan memorials. Kasi nandoon yung mga nakalagak ang mga alaala ng mga mahal natin sa buhay. So sa talatang binasa natin, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ninyo'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Mga alaalang kailanman ay hindi ninyo malilimutan sa inyong mga buhay. Amen? Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihiling po namin, O Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. As we hear your word, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kumilos ka, Panginoon, base sa aming mga sitwasyon, base sa aming mga nararamdaman, base sa aming mga nakikita, na makita po namin, O Diyos, yung pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas maintindihan, mas maunawaan ang mga bagay na ito. Holy Spirit, Ikaw ang magbukas ng aming mga kaisipan, pumasok sa aming kalagitnaan at malayang kumilos sa aming mga buhay upang sa ganon ay mas malaya naming mas maunawaan ang nais parating ng Panginoon sa aming mga buhay. Maraming salamat po aming Ama. Holy Spirit, take charge into this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Maaari na kayong maupo. Napakaganda nung talatang, nung kanta na inawit natin kanina, yung Waymaker. Sabi niya, merong mga pagkakataon, sabi niya, na hindi ko nakikita na gumagawa ka, Panginoon. May mga pagkakataon na hindi ko nararamdaman ang pagkilos mo, O Diyos. Minsan sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na akala natin walang ginagawa ang Diyos.
Kapag ang tao ay wala nang makita ng daan, tandaan po natin, ang Diyos ay may ginagawa ng daan papalabas. Amen? May mga season sa buhay na parang wala nang way out. Parang dead end. Pag sinabi nating dead end, ano po ba ibig sabihin nun? Wala ka nang dadaanan. Wala ka nang lulusutan. Yun na yung katapusan mo. Oho, yun na yung angganan mo. Nanonood ba kayo ng pelikula? Di po ba pag yung inaabol nila yung mga kalaban? Tapos at napunta, tumatakbo yung mga kalaban at napunta doon. Sa dead end, nasukol na sila. Yari na sila. Wala na kasi silang lalabasan. Di po ba? Ibig sabihin, makukuha na sila ng mga kalaban nila o sino mang umahabol sa kanila. Minsan tingin natin sa buhay o sa mga sitwasyon natin, ganon. Walang lalabasan. You pray, pero parang walang sagot. Isa nga, nagpa-fasting ka pa, hindi lang prayer ginagawa mo. May kasama pang fasting. Pero still, parang hindi ka nakakakuha ng sagot. You work hard, pero parang walang progress. You try to fix the family. Kung may problema man sa pamilya, pero mas lalo lang lumalala at mas lalo lang nagkakaroon ng problema. You try to move forward, pero parang may umiila sa'yo pabalik. Gusto mo nang magbago, gusto mo nang umayos, pero bakit hindi mo yan magawa? Minsan sasabihin natin, Lord, saan ako pupunta? Lord, papaano ako makakalabas dito sa ganitong sitwasyon ko na meron ako ngayon? Lord, may way out pa ba? Lord, may way pa ba para ako ay makalabas? Pero ang magandang balita, God does not need an existing road to bring you out. Hindi kailangan gumawa ng Panginoon ng panibagong daan para ilabas ka dyan sa kinalalagyan mo. He can make a way, sabi ng kanta, when there seems to be no way. Kayang gumawa ng Panginoon ng mga daan at kayang gumawa ng Diyos ng mga paraan kung saan nakikita nating wala na pwede tayong labasan. Katulad yan ng kwento ng Israel people. Israel was trapped in Egypt. 400 of years, they experienced slavery, oppression, pain, and hopelessness. They wanted freedom, but they could not free themselves. Minsan, sa atin po, para tayong mga Israelites people, naging biyag, naging alipin tayo ng maraming bagay sa buhay natin. Pero, ang Panginoon ay merong ginagawa para tayo'y makalabas dyan. God did not simply tell them, be strong. Hindi sinabi ng Panginoon sa mga taga-Israelites people, maging matatag kayo. Hindi lang niya yun sinabi. Ang ginawa po ng Diyos, gumawa siya ng daan para sa kanila. Para sila'y lumaya sa pagiging alipin. And the way began with this Passover in Exodus chapter 12, verse 14. Sabi niya, reminds them, this day shall be your memorial, shall be for you a memorial. Isang pagkakataon na kahit kailan ay hindi nyo malilimutan. Huwag ninyong kalilimutan ang araw na inilabas ko kayo sa
Ehipto. Marami yung pagkakataon, lalo na tayong mga Pilipino, sabi nila, madali daw tayong lumimot. Diba ba? Kapag everything is not okay, wala na tayong last chance, wala na tayong mga bagay na pwedeng gawin, nakikiusap tayo sa Diyos. Lord, please naman. Please naman, Lord. Pero hindi ka basta nakikiusap. Nagbibigay ka ng compromise sa Diyos. Sinasabi mo, Lord, pag nakalabas ako dito, Lord, pag nalampasan ko to, Lord, pag nakaaon ako dito, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Sasamba ako sa iyo. Ang Diyos po naman, napakabait ng Diyos. Sabi nga nung kanta natin, the goodness of God. Walang kamatayang kabutihan ng Diyos. Amen? Na kahit anong ginagawa natin, still paparanas pa rin ng Diyos yung kanyang kabutihan. Sad to say, kaya pinapaalalaanan tayo ng talatang to. Sabi niya, hindi niyo makakalimutan ang araw na ito. Pero tayo, andali natin lumino. Pag niligtas ka ng Diyos, pag pinakawala ka ng Diyos sa ganong sitwasyon, balik ka na naman sa dati. Ayun ka na naman. Dating gawin na naman. Di mo ba? Yun po yung minsan ang nakakalungkot. Kaya palaging nagpapaalala sa atin ng Diyos, huwag mo namang kalimutan ang mga bagay na ginawa ko sa iyo nung umpisa pa lamang sa buhay mo sa mundo nito. Amen? At alam nating lahat that God sees you when you are drunk. Alam ng Diyos at nakikita ng Panginoon kapag wala ka ng lalabasan sa mga sitwasyon sa buhay mo. Israel was suffering for years, but God never lose sight for them. Tinitingnan, pinapanood, at nakikita ng Diyos ang kalalagayan ng mga Israelites people. Kaya nga diba hanggang ngayon, nandun yung proteksyon ng Diyos sa kanila. Tama po ba? Ang daming gumigera sa bansa nila. But still, ang proteksyon ng Diyos ay natatanggap nila. Kasi yung promise ng Diyos sa kanila. Di po ba? So, your situation may be hidden from people, but it is never hidden from God. Maaaring ang mga sitwasyon natin sa buhay na pinagdadaanan natin ay maaaring hindi nakikita ng tao or natatago sa tao, pero never sa mata at paningin ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam na alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo sa buhay. At kung minsan nakikita ng Diyos yung mga takot mo. Minsan, pag bata-bata ka pa, anong mas kinatatakutan natin? Yung future natin. Paano kaya ako? Paano kaya mabubuhay? Paano ko bubuhayin ang pamilya ko? Kung isa kang ama, paano ko itataguyod ang mga anak ko? Napakaliit pa nila. Paano ko yan mapagtatapos? Paano ko sila mabibigyan ng magandang buhay? Yan ang isang goal ng isang ama. Pero sa biyaya naman ng Diyos,
hindi mo namamalayan, nangyayari at napagtatapos naman ang lahat at nairaraos mo. Amen? Pero kapag tinignan mo pa lang nung bata sila, may takot ka na agad. Paano? Paano ko mapapalaki itong mga to? Paano ko mapususuplayan yung pangailangan nila? But because of God's grace, you see, nairaos naman. Ganon kabuti ang Diyos. Ngayon, tatakot ka. Matatakot ka kung paano mo malalampasan ang lahat ng ito. Minsan tayo, sabi nga nila, tayo na lang ang gumagawa ng sarili nating multo. Alam mo yon, yung gagawa ka ng isang bagay na ikaw din yung matatakot. Na-experience na po ba yun? Yung bata kayo, tinatakot niyo yung mismong sarili ninyo? At kung minsan pag nasa theme park tayo, magbabayad ka pa para takutin lang ang sarili mo. Di ba? Pag nasa Enchanted Kingdom ka, or nasa theme park ka, kung saan sang theme park man yan, di ba nagbabayad ka doon? Pero ang mga papasukin mo doon ay yung mga nakakatakot na bagay. Di ba? Sasakay ka ng roller coaster, takot ka pala doon. Sasakay ka ng kung ano ng mga rides nila. Lahat yun nakakatakot. Sisigaw ka pa nga, nagsisigawan pa nga yung mga tao, di po ba? Pero, takot ka pala ba't ka pumunta dyan? Ba't ka nagbayad dyan? Di ba? Naalala ko po nung one time, kami, lumabas ka po kami, mga church worker. Nagpunta kasi kami sa Enchanted Kingdom. Siyempre, malapit lang yan sa amin. Sakay lang ko yan, nasa Enchanted Kingdom ka na. Sumakay po kami ng cyclone loop. Yun yung binabaliktad-baliktad. Yung bitokaw mo kagano. Di ba ba? It so happened to make it. Kasi amin pa talaga natapat. Di ba ba? Yung nakatiwang-wang kang gano'n. Di ba ba? Talagang sabi namin, hindi na kami babalik dyan. Talagang sabi namin, nagbayad ka talaga para lang takutin yung sarili mo. Di ba ba? Nung nandun naman po ako sa Hong Kong, sa may, ang tawag dito, yung theme park nila doon, Disneyland. Sumakay ako ng yung Star Wars. Naku po. Sobrang dilim, pero para ka nasa cyclone loop. Kahit ipikit mo or dilat mo ang mata mo, ang makikita mo lang maliliit na star. Kaya nga Star Wars ang tawag. As in, parang babalik ta rin talaga yung bituka mo. Sabi ko kasi sa akin ng mga kasama ko, hindi naman nakakatakot yan. Ako naman, alangan naman ako lang ako maiwan dun sa labas at sila nandun sa loob. Wala akong choice. At umupo pa talaga ako dun sa may bandang unaan. Diba? Nandun lahat ang thrill sa unaan. Di ba? Di ko talaga alam kung makakalabas ako ng buhay o hindi. Pero pagkalabas ko doon, nalalambot po talaga ako. Talagang hindi ako makausap ng mga kasama ko. At nakapag-ride sila ng 3 rides pa yata yun doon sa theme park, pero ako hindi na. Nakaupo na lang ako doon sa bench doon sa gilid. Nanlambot talaga ako. Minsan may mga ganong pagkakataon in a real life. Gumagawa tayo ng sarili nating multo sa buhay natin. At kung minsan tayo yung gumagawa. May mga pagkakataon din na tinatawag nating financial problem. Hindi lang ito pagkakataon. Minsan araw-araw. Di ba? Meron nag-i-struggle tayo financially. Pero nakikita natin on how God is good. Nakakaraos din naman ang maghapon. Amen? Nakakaraos din naman ang bawat araw. Umabot ka nga ng 60 years old sa buhay mo, hindi ka nagutom, di ba? Umabot ka nga kung ilang edad ka ngayon, ibig sabihin, andun yung faithfulness ng Panginoon. Sa biyaya naman ng Lord, pag oras ng kainan, meron namang nakakain.
Sa biyaya naman ng Lord, pag nagugutom ka, kahit skyflakes lang, naitatawid mo yung gutom. So nakikita natin yon kung papaano dumadating, kung minsan feeling natin na na-trap tayo. Pero God is good. Amen? Palaging merong ginagawa ang Diyos para itawid tayo sa anumang bagay na nagdadala ng panganib sa ating mga buhay. That's why may mga pagkakataon lang na sinasabi ng Diyos, I am still working. Ang Diyos ay patuloy at patuloy na mayroong ginagawa. Akala lang natin, wala. Pero ang totoo, meron. Amen? Palaging merong ginagawa ang Panginoon. Delay is not denial. Pag ang isang bagay ay nadidelay, hindi ibig sabihin nun, hindi ka napagbigyan ng Diyos. Silent is not absence. Kapag tahimik ang lahat, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kumikilos. God is still there. Palaging naririyan ang Diyos para sa atin. Kaya alam ng Diyos kapag natatrap na tayo. At doon na nagsisimulang gumalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. Upang makalabas tayo doon sa kung anumang trap na yan sa buhay natin. Amen? Next, God provides the way out. Ang Panginoon ho, ang siyang nagbibigay ng paraan o gumagawa ng paraan para tayo'y makalabas sa maraming sitwasyon sa buhay natin. In Exodus chapter 12, God gave Israel the Passover. The blood of the lamb became a sign of protection and deliverance. Anong sabi niya? Ano po nangyari during that time? Actually, meron po akong movie, kaya lang hindi mapalabas. Okay? Kukwentuhan na lang natin. Pero I do believe, alam niyo naman yung kwento. Di po ba? Na kung saan dumating yung point na sinecure ng Panginoon yung mga Israelites. At pinatay niya yung lahat ng mga nandoon sa paligid. At lahat ng pintuan ay nilagyan ng dugo. Kaya naalala niyo sa probinsya, yung mga bahay merong krus dun sa pinto nila na nakalagay. Di ba? Parang sign of protection ng Panginoon. Or kahit hindi probinsya. Minsan may mga bahay pa rin na yung pinto nila is merong krus na nakalagay. Yun po yung kwento ng Passover. Doon nila yun kinuha. Kasi yun yung sabi ng Panginoon. Ang lahat ng mga tahanan na merong bayad ng dugo. Okay? Yun ay simbolo ng kanyang proteksyon sa bawat tahanan. So doon po nila yun nakuha. So, ibig sabihin, Israel did not save themselves, but God alone. So ang Panginoon pa rin ang siyang gumawa ng daan upang sila ay makaligtas. At this point, in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, calls Christ our Passover Lamb. Jesus is God's ultimate way out of sin, guilt, and condemnation. Yung pangalawang pagliligtas ay nangyari during the time ng mahal na araw. Na kung saan si Kristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo kailangan maging perfect bago lumapit sa Diyos. Jesus provides the way. Si Jesus na mismo
ang gumawa ng paraan para makakilala ka sa Kanya. Because you cannot save yourself. But what you cannot do, Jesus has already done. Kung anumang mga bagay na hindi mo kayang gawin at hindi mo magagawa, kayang gawin ng Panginoon. God provides the way out. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. During the time na marami tayong iniisip, during the time na malalim yung pinagdadaanan natin, at sa tingin natin parang hindi tayo makakalabas, palagi nating iisipin that God provides the way out. Bahala ang Diyos na magtatawid sa ating tiyan. Amen? So whatever, ano man yun, hindi ko po alam kung anong mga sitwasyon ninyo, but still, God provides the way out. Kayang ibigay yan sa'yo ng Panginoon para makalampas ka sa ganyang sitwasyon sa buhay. Amen? Next, God's ways requires faith and obedience. Sabi ko nga ho sa inyo, two-way yan. Hindi pwedeng Diyos lang at hindi rin pwedeng tao lang. Dapat, Diyos at tao, meron silang, kaya nga relationship ang tawag. Merong tayong tinatawag na God's participation, pero meron din tayong tinatawag na human participation. Hindi pwedeng Diyos lang ang gumagawa. Kailangan may participation din tayo bilang tao. Amen? Sige, sabi ng Panginoon, gagawa ako ng daan. Pero, kailangan sumunod kayo sa instruction. Amen? Ano yung mga instruction? Pag sinabi ng Panginoon, go, go. Pag sinabi niyang stop, stop. Sa atin, hindi eh. Pag sinabi na ng Diyos na go, what? Diba? Anak, ibigay mo yan. Anak, maging faithful ka sa akin. Lord, wala kaming pambili ng ganito eh. Kailangan ko ng ganyan eh. Sabi ng Panginoon, go. Bitawan mo yan. Kasi meron akong mas malaking ibibigay sa iyo pag binitawan mo yan. Amen? Ang awak mo na yan, sisim lang yan sa akin. Hanggang di mo kasi yan binibitawan, hindi yan mapapalitan ng mas malaking bagay. Amen? Minsan inayang tayong magbigay ng tithes natin. Inayang tayo magbigay sa gawain ng Panginoon kasi iniisip din natin yung pangangailangan din natin, yung personal nating pangangailangan. But hindi natin alam na ang Diyos ay mayroong mas ginagawang paraan para sa iyo. Amen? Kapag nakita ng Panginoon yung heart mo para sa gawain ng Panginoon, mas makikita ng Diyos yung pangangailangan mo bilang ikaw as an individual. Amen? Faith is not only believing that God can make a way, but faith is walking when God says, go. Pag sinabi ng Diyos, bitawan mo yan, bitawan mo yan. Para maranasan mo yung biyaya ng Diyos. Kasi, hindi pwedeng Diyos lang. Pagtanda ko, ang aasahan kong pension ay yung SSS ko. Kung hindi ka naman nag-uulog ng SSS mo, paano ka magkakaroon ng pension? Tapos sisisihin mo ang gobyerno. Di ba? It's a two-way. Di ba? Gawin mo yung part mo at gagawin ng Diyos yung part niya. Gagawin ng Diyos yung part niya,
kapag ginawa mo rin yung part. Whatever you receive today is because this is the thing that you allowed to yourself. Ito yung mga bagay na pinaintulutan mo at hinayaan mo mangyari. Sometimes God already opens the door, but fear keeps us inside. Natatakot pa din tayo. Sabi ng Panginoon, forgive. Panginoon, hindi. Masakit talaga ginawa niya sa akin. Hindi ko talaga yan makakalimutan, Lord. Sabi ng Panginoon, anak, forgive. Hanggat hindi mo ginagawa yun, hindi ka talaga makakaramdam ng comfort sa sarili mo. Palagi merong hatred. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, trust me. Trust me. Then, ibigay natin yung full na pagtitiwala sa Diyos. Without any reservation sa mga buhay natin. Amen? As we must decide, kinakailangan kung anong sinasabi ng Diyos, yun yung gawin natin. Dalawang bagay lang mo yun. Sa mga taga-Israelites. Will I stay in Egypt or will I follow God out? Di mo ba? Yayakapin ko ba yung sitwasyon ko ngayon o susunod ako sa Diyos para makalabas ako sa sitwasyon ko ngayon? But God requires faith and obedience. Kailangan nagtitiwala ka sa Kanya at kailangan sumusunod ka sa Kanya. Amen? Hindi makakagawa ang Diyos kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya. At kung hindi ka sumusunod sa Kanya. So, we need these two things para makalabas tayo doon sa gusto nating labasan sa buhay natin. Yan na yung magtiwala sa Diyos at sumunod sa Panginoon. Para malakalabas tayo sa isang sitwasyon na hanggang ngayon ay pinangangambaan natin, na hanggang ngayon ay kinatatakutan natin. Just follow. Just follow. Just obey God. At just trust God. Yung full deliverance ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So napakahalaga na makita po natin yan. And then, God can make a road where there seems or where there is none. Kayang gumawa ng Panginoon kapag nakikita po natin na wala. Later, Israel stood before the Red Sea. Behind them, the Pharaoh. In front of them, the sea. Makita nyo, di ba? Alam niyo ba yung istorya na yon? Di ba? Andyan na sa likuran nila yung mga kalaban nila. Kasi tumakas sila, di ba? Tatakas sila. Para makawala sila sa pagiging alipin. Nasukol sila. Wala na silang lalabasan. Dahil ang kasunod nito ay isang dagat na. Eh pag nag-go sila doon, lunod kayo. Di po ba? So walang choice. Minsan may mga pagkakataon na sa buhay natin na gano'n ang sitwasyon. Kung nawawalan tayo ng choice sa buhay. Amen? Na nakapalibot sa iyo ay puro kalaban. No road, no escape, no solution. Yan ang minsan nagiging sitwasyon natin. But God did not need a road. God created one. Amen? The sea opened. Amen? What looked like a dead end became an highway.
Kala mo wala ka ng dadaanan. Tapos meron pala. That's our God. Diyos lang ang nakakagawa niya. When you are at the end of your life, nasa tingin mo'y wala ka ng pag-asa, nasa tingin mo'y wala ka ng lalabasan, God can make a way for you. Amen? When there is no way, He makes a way. When you see a wall, God may see a door. Amen? Kung sa tingin mo, nakikita mo, pader lang yan, kayang gumawa ng Panginoon ng pintuan. When you see impossible, God sees opportunity for a miracle. Yun yung pagkakataon ng Panginoon para ihayag niya ang kanyang himala sa buhay mo. At sasabihin mo, it's a miracle. Isa yung pagkakataon sa buhay mo na kahit kailan na hindi mo makakalimutan. Na inalis ka, tinanggal ka, at pinalaya ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na akala mong katapusan mo na. May mga ganun po tayong sitwasyon sa buhay, di ba? Akala natin yun na yung wakas ng buhay natin. Either sakit man yan, either problema man yan sa financial, either problema man yan legal, either problema man yan sa pamilya, problema man yan sa trabaho, lahat ng aspeto ng buhay natin. Minsan akala natin hindi natin malalampasan. Hindi natin malalabasan. At yun kasi naman ang katotohanan. Pero kapag si Kristo ay pumapasok, God can make a road where there is none. Kaya kang ilaga. Kaya kang itabi ng Diyos. Next, don't forget what God has done. Exodus 12:14 says, "This day shall be for you a memorial." Why? Because God knows that people easily forget. Kaya nga may kanta tayong ganyan, di po ba? Ang tawag ay marupok, madaling lumimot. Amen? We remember the problem, but we forget the provision. Ang palagi lang nating natatandaan yung naging problema natin. Pero minsan nakakalimutan natin paano natin nalampasan yung mga naging sitwasyon natin na yun. Mas tumatatak pa yung problema kesa sa solusyon. And that's the problem. Kaya sabi ng Panginoon, this day shall be for you a memorial. Totoo naman. Hanggang ngayon, hindi yan makakalimutan ng mga Israelites people. We remember the pain, but forget the miracle. Ang natatandaan lang natin, yung sakit na naranasan natin. Pero nakakalimutan natin minsan yung himala na ginawa ng Diyos kung papaano tayo iniligtas ng Panginoon dyan. We remember the battle, but forget the God who brought us through. Remember your Egypt. Tayong lahat may mga Egypt sa buhay. Amen? Remember your Egypt, but also remember your Passover. Kung papaano ka niligtas at kung papaano ka inilayo ng Panginoon at pinotektaan ng Diyos mula sa Egypt ng buhay mo. Amen? Remember your deliverance. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo salbahe. Lahat tayo bad. Pero sa biyaya ng Diyos,
hanggang ngayon hindi pa nga tapos ang Diyos eh. Unti-unti pa rin niya tayong inaayos. Amen? Remember your Egypt, but remember your Passover. Every testimony should remind us that God did it before and God can do it again. Amen? Kung kaya akong iniligtas ng Panginoon nung nakaraan, nung 16 years old ako, ito yung ginawa ng Panginoon, kaya pa rin akong ihango at iligtas ng Panginoon na yung 60 years old na ako or 50 years old na ako. Jesus is the road out. Siya lang ang maglalabas sa atin sa mga sitwasyong hindi natin kayang labasan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I will show you a way. I am the way. So when life is like Egypt, when the sea is in front of you, when there seems to be no escape, look to Jesus. Who is Jesus? Who is Jesus? Jesus is the way. Amen? Kapag nakikita natin, nararamdaman natin na parang tayo ay nasa Ehipto. Kapag nakikita natin na parang ang nasa harapan natin ay isang dagat. At pag nakikita natin na wala na tayong malampasan or malabasan, look to Jesus. Ayan si Brother Edwin, magdirigmayan eh. Nasa dagat palagi yan, di ba? Di ba pag nasa dagat ka na, parang walang katapusan, Brother Edwin, yung inyong lalakaran, dire-diretso. Akala mo wala nang katapusan. Ganon din sa buhay. Pag may pinagdadaanan ka sa buhay, akala mo wala nang katapusan. Akala mo palaging doon na lang sa dulo. Wala nang dulo. Because our hope is not in our circumstances. Our hope is not in money. Our hope is not in people. Our hope is in Jesus. Amen. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Wala nang iba. Kaya nga, siya na yung nag-o-offer at siya na rin ang nagsasabi, I am the way. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, Jesus is the way. Siya lang ang daan na pwede nating daanan at lampasan natin ang mga mararumi, mabibigat, at madidilim na sitwasyon sa buhay natin. Maybe today you are standing in your own Egypt. Maybe you're tired. Maybe you're afraid. Paano kung mairaraos ang lahat? Maybe you are asking, Lord, may paraan pa ba? The answer is yes. You may not see it yet. You may not understand it yet. You may not know when it will be happen. But you can trust the God who says, anong sabi niya? I will make a way. Yan ang sabi ng Diyos. Kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay at naiirapan tayo, ibabalik mo yan sa Diyos. Lord, di ba, sabi mo, ikaw ang gagawa ng daan. Lord, di ba, sabi mo, ikaw ang gagawa ng paraan. Kapag naiirapan tayo sa sitwasyon, the road may be difficult,
The season may be painful. The future may be unclear. Merong isang Diyos na nangako. I will make a way. Amen? Kung ano man po yung Egypt natin sa buhay, palagi tayong manalig na merong isang Diyos na magliligtas sa atin. God is still God. When there is no road, God makes a road. When there is no way, God makes a way. When you cannot see the answer, trust the one who has the answer. Sasabihin mo, Lord, I may not see the way. Maaaring hindi ko nakikita, Panginoon, yung daan, yung solusyon sa ngayon. But I trust the way maker. Amen? Sino si Jesus? Siya yung way maker. Siya yung tagagawa ng daan para tayo iligtas sa anumang gusto na meron tayo. Kaya nga ang sabi natin, way maker. Amen? Tagagawang karsada si Jesus. Hindi na nga siya corrupt. Natatapos niya yung project niya na gumawa ng karsada para sa iyo. Amen? I may not know what is ahead, but I know who is ahead of me. Alam ko kung sino nasa unahan ko. That my God will make a way. Palagi nating tatandaan yan. Kapag sa pakiramdam natin, nasusuong tayo. Kapag pakiramdam natin, natatrap tayo, merong isang Diyos na nangako sa akin. I will make a way. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for your goodness. Thank you, God, for your faithfulness. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Na palagi kang gumagawa ng mga paraan upang kami mailigtas, upang kami makalampas sa mga sitwasyon ng aming mga buhay na kung minsan na hirap kami kung paano kami makalampas at paano kami makadaan. We thank you, O God. Palagi mong ipinapaalala sa amin. Whatever Egypt na meron kami sa aming mga buhay, na nahihirapan kaming ilabas ang aming mga sarili, nahihirapan kaming ilabas ang mga sitwasyon, lumabas sa mga sitwasyon ng aming mga buhay. Thank you, O God, for your promises that you are the way. You are the way maker. Palagi kang gagawa ng paraan para kami makatawid, para kami makalampas. We thank you, O God. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ka napapagod. Hindi ka nagsasawa. Palagi mo kaming tinitingnan. Palagi mo kaming binabantayan. At palagi mong ginagambulan ng paraan ang mga sitwasyon na hindi namin kayang labasan. Mga sitwasyon na hindi namin kayang solusyonan. Palagi kang ikaw ang gumagawa ng paraan. We thank you, God, for our being waymaker sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah.